school, ang distance na ng isang electrons is nasa Hawaii na, nasa Canada na, ganun kalaki yung distance nila. And paikot-ikot sila dyan, kung never sila mag-attach kasi electrical charge nga sila. Yan. Ayan yung kanilang charges, mass, and yung location nila sa atoms. Please pakinote na lang para magamit nyo siya. Tapos na po. Okay. I-recap lang natin these are the part of an atom. Yung ang electron, which is meron siyang electric charge or of -1 or it can be either lower more. Tapos yung weight niya is yan. Imagine niya kung kasing ganong kaliit yan. Ang weight niyan, kung i-compare natin sa isang apple na lang, o yung weight na lamang ng isang electrons. Kasi almost the same mass naman yung yung proton at neutrons natin. Sabihin natin ang mass ng proton at neutrons is mass ng isang, na lang, para mas malaki na lang. Mass na lang na itong buong school na lang uli. Ganun siyang kabigat. Ang kanya namang mass ng electrons natin is kasing bigat naman ng point of ballpen natin, yung dulo ng ballpen natin. Ganun siyang kagaan. Kaya, yun nga. Okay, yung kanyang parts, makikita natin kung naalala nyo, sa nucleus, magkasama ang proton, neutron, yung electron nga paikot-ikot, then transfer tayo sa ating activities. Pakita ko muna sa inyo na yung may mga charges nga sila. Sino naka-experience na dito na nagsusuklay na sumusunod yung buhok sa suklay? Raise your hands, please. Kung sino naka-experience. Hindi kayo nagsusuklay? Ganito lang. Sino nakakita ng magnet? Sige, sino hindi nakakita ng magnet? Sino nakakita ng magnet? Hindi pa siya nakakita.
Okay. Na-experience nyo na ba na pagdikitin yung dalawang side ng magnet? Kamilon. Anong masasabi mo pag pinagdidikit mo yung dalawang magnet? The other side, pag halimbawa na inikot mo siya, ano nangyayari? Sumusunod. Nag-a-attract nga siya. How about you, miss? Oo. What can you say about nung halimbawa, kung same side siya, yung red at blue, pinagdikit natin na magkaparehas na ganyan, nagdidikit siya. What if pinagtapat natin yung red at blue? Ano nakikita na experience mo? Ayun. Tama yun. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano nangyayari ang phenomena na yun, na hindi lang siya, basta na, kasi ang mga scientists na sinabi ko sa inyo kanina, hindi sila kontento sa salitang, ganun pala yun. Ang gusto nila, everything ay may explanation. Sila yung may kasalanan kung bakit may electron at proton, which is beneficial naman sa atin ngayon. Ngayon, we are going to conduct an activity para makita sa inyo na ang isang proton, electrons, o isang atom is may different charges. Kailangan ko ng volunteer na dalawa. Sino may gusto? Sige, tuloy ko. Cyril, can you please? Another one. Sa kabilang side naman tayo, unfair naman kung dito lahat. Magbigay ka sa akin ng letter. Number na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ate, please. Samahan mo naman ako. Madali lang ito, huwag kayong kon dyan. And, kuya, paano yung papel? Okay. Supposedly, ang gagamitin natin is yung... Supposedly, ang gagamitin kasi natin is balloon. And tinaray ko siya kanina is hindi siya masyadong effective. And I try to find an alternative kung paano natin madedemonstrate yung experiment natin na ang isang bagay na neutral o yung walang charge, yung as in normal... yun pala, balik ko muna.